Morning mga ka-auto. Samahan niyo po ako kung paano po i-cleaning yung mga kumalat na black oil sa system nitong aircon ng Pajero. Yan, para ma-share ko po sa inyo kung paano po siya linisan. Thank you very much po. Pina-flashing na po natin yung evaporator. Yan, pinapasukan natin ng high pressure na hangin para matanggal po yung black oil sa kanya sa loob ng evaporator. Ayan. Kailangan po sahurin nyo yung natatapon para hindi po magkalat. Nilagyan po natin ng chemical yan para malinis na malinis po yung evaporator. Yan po, napakaitim po ng laman, kaya napaka-importante po yung paglinis ng system ng aircon para hindi po masira yung bagong compressor. Yan po, yan, nakikita nyo po na pinalalabas po natin lahat ng chemical sa loob na panlinis. Yan, kailangan po makita sa daliri na kulay puti na po yan. Huwag po nating ikakabit ang evaporator hanggat marumi pa po yan. Kaya napaka-importante po yung malinis. Kaya malinis na ba? Sige. Kaya titinan po natin. Makikita po natin sa daliri kung siya po ay marumi pa. Sumasama naman po sa hangin yung dumi niya. Yan, malinis na siya. Malinis na. Kailangan na lang natin patuyuin para hindi humalo sa preyon. Yan, patutuyuin na lang po natin tong loob. Yan, ito pong isang evaporator. Yan, binabad na po natin sa chemical to. Kaya pag lumambot na po yung kanyang chemical, hahanginan din po natin yan na malakas. Lang po importante yan. Patutuyuin na lang po natin. Hindi po pwedeng may matira pong chemical dyan kasi hahalo po yan sa preyon, hindi rin po lalamig na maayos. Masisira din po yung compressor pag nahaluan ng ibang chemical. Antay lang po talaga natin lumakas yung hangin para malakas po ang pressure. Yan. 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 Paulit-ulit lang po yan hanggang sa matuyo na po siya. Ganyan po yung tamang proseso ng paglinis. Yan. Kapag dry na po siya. Yan, wala na, tuyo na, dry na siya eh. Yan, hanggang sa maging dry po yan, tuyo na yan. Ulit-ulit lang. Yan, okay na po, dry na. Makikita naman po sa ating kamay na malinis, tsaka dry na po siya, tuyo na. Itong isang evaporator naman po yan, nakababad na yan eh. Kaya, yan. Pasukan po natin yan. Isasahod natin, marami pa pong laman ito. Ayan. Ganyan po paglinis ng evaporator, saka yung iba pa pong linya, yung mga tubo po. Nilinisan na natin kanina. Saka yung condenser po, nilinisan na rin. Ganito rin po yung ginawa doon sa condenser. Ayan, paulit-ulit lang po nating hanginan, linisan para maging malinis lahat po ng aircon system niya. Dami pa po naman ito kasi pangalawang pump pa lang po ito. Yan. Katulad po dun sa unang evaporator, ganun lang din po, sundan nyo lang po, paulit-ulit lang po hanginan hanggang sa maging malinis, maging dry po siya. Ayan po. Yan, kita nyo po, di ba, napakarami pang lumalabas na chemical. Yan, bali patutuyuin na lang ito, malinis naman na eh. Yan, malinis na po siya, patutuyuin na lang yan. Yan, paulit-ulit lang po, hanginan hanggang sa matuyo. Bawat tubo po ng aircon, pina-flashing po yan, binubuhusan ng chemical na panglinis, tapos pinahanginan po.
naman po na buhusan na po ito ng chemical. Ayan, sasahurin po natin doon para hindi po nakakalat. Ayan, sige, para malinis na malinis po lahat ng linya. Ayan, yan, makikita niyo po dyan. Ayan, sinasahod po. Makarumi. Ayan, sinasahod po yan para malinis na malinis. Kailangan po yan patuyuin po maigi para wala po maging problema. Sa lahat po ng linya, paulit-ulit na po ang linisan para malinis na malinis po, walang matirang black hole. Lagyan ng oil para bago ikabit, no? Para hindi po masira. Tsaka kailangan pag ikinabit hindi nakatagilid yung tubo para yung o-ring swak na swak sa mga dugtungan. Yan. Kabit na po natin yung dryer. Ayan, yung dryer filter po. Tsaka itong pan. Ayan, kinakabit na po. Binabracket na ng maayos para hindi po yung kumalampag. Yan, tapos ito po yung mga dugtungan. Yan, lahat po yan nalagyan na po ng o-ring yan. Yan, kakabit na lang po natin isa-isa yan para makumpleto na. Yan, kailangan po maingat tayo sa pag-assemble. Ayan, ayan po yung bandang ilalim naman. Kaya marami po kaming gumagawa, tulong-tulong para mabilis. Para ma-perfect po natin yung ating trabaho. Hindi po tayo magkaroon ng problema. Ayan. Lalagyan po natin ng tiplon mga dugtungan. Ayan, ikakabit na po natin yung expansion valve. Ayan. So, ang expansion valve din to, nilagyan na rin po natin ng tiplon yan bago po natin ikabit para hindi po magkaroon ng singaw. Ayan, importante po yan pagka nag-assemble na po tayo, yan na po yung final na ginagawa natin, kaya kailangan maingat tayo. Ayan, nilalagyan po ng langis para sigurado pong maganda yung kapit. Ayan. Yan po yung, dyan na po tayo maingat sa pag-assemble para hindi po madoble yung ating trabaho at nakakahiya naman po sa kliyente pag nagkaroon tayo ng back job. Kaya siguraduhin po nating maayos yung ating mga gawain. Yan, ito po yung expansion valve, hihigpitan na po natin. Ayan, mapapansin niyo po, dalawa yung tubo niya. Ito po yung low side, ito po yung high side. Kaya po yung ganyan, dumaan po yan sa expansion valve. Yan yung expansion valve, yan po yung nagre-regulate ng pressure para ma-control po yung pressure ng aircon. Ayan, hihigpitan na po yan. So, ba natin para maayos ang higpit. Yan, alalay lang naman po yung higpit niya kasi mga aluminum po yung part ng evaporator. Yan. Yan. Importante po, alalay lang. Di bali na pong medyo matagal. Ang importante po, yung ating trabaho is perfect po. Yan. Pagka mahigpit na po yung expansion valve, ito pong sensor na to, ayan, ididikit po natin dito sa suction hose. Ito po yung part na lumalamig. Ito po yung suction hose. Ito po yung low side kung tawagin. Ayan, ito po yung lumalamig at ito po yung kabilang side na umiinit. Yung maliit na tubo na yan, yan po yung mainit, ito po yung malamig. Kaya ito pong sensor ng expansion valve, kailangan po nakadikit po dito yan sa malamig na part para ma-sensor niya po yung lamig ng aircon. Yan. Yung sensor po niya, tatalian po natin ng electrical tape para nakadikit po siya dito sa malamig na part, kasi pag hindi po yan nakadikit, hindi rin po lalamig yung ating aircon. Napaka-importante po ng sensor na to ng expansion valve. Ayan, mapapansin niyo po yung matabang tubo na yan. Yan po yung low side. Ayan, ito po yung maliit, yan po yung high side. Ito po yung mainit.
Yan. Kaya kung mga baguhan po na aircon technician, huwag nyo pong hahawakan itong mainit na tubo pagka umaandar na po na matagal yung sasakyan aircon, kasi mainit po ito. Itong low side niya, ito yung high side, ito po yung malamig na nagpapawis. Yan. Binabalutan po yan ng dermagam. Yan po yung parang ispalto para compact na compact po ng sensor yung lamig, hindi po sumingaw. Yan, ma-sensor niya pong maigi yung lamig ng ating low side na tubo. Yan. Kailangan po kasi nakadala siya sa malamig na tubo. Yan, binalot po natin yung sensor na expansion valve. Yan, bubuuin na po natin para maikabit na po ulit. Kakabit na po natin yung sa kaha niya. Assemble na po natin tong evaporator na pangharapan po ito. Ayan. Assemble na po natin. Nalalagay na po natin siya sa housing. Ayan. Ito po yung housing. Ito po yung sumasalo ng lamig. Yung pawis po ng evaporator, nagtutubig po yan. Yan po yung sumasalo. Dito po yan lumalabas. Yung tumutulo po sa ilalim ng sasakyan. Mapapansin nyo, may tumutulo po. Yan, ito po yun. Galing po sa evaporator yung tubig na yun. Kasi pagka sobrang lamig po itong evaporator, yan, nagtutubig po yan. Kaya importante po yan. Wala ding butas, walang singaw para hindi pumasok sa loob ng sasakyan. Ito po papunta po sa labas yung ano yan, drainage water po yan. Kasabay po niyan yung, yan, ito po yung thermostat. Oh. Meron din po yung sensor. Yan, mapapansin niyo po. Ito pong sensor na to. Yan, kailangan po nakatusok yan sa evaporator para sensor niya rin po yung lamig. At pagka sobrang lamig na po siya, magka-cut off na po yung sensor na to para makapagpahinga yung compressor. Yan po yung trabaho ng thermostat. Yan, kapag wala po kasi thermostat, tuloy-tuloy po yung andar ng compressor, posible pong masira agad at mag-yelo. Pwede po mag-yelo, lalo na pag bumara na po yung expansion valve, mag-yelo po yung system, masisira po yung compressor. Yan, kaya yung thermostat na po yan, na napaka-importante po niyan. Yan, siya po yung nag-sensor kung anong setting ang gusto mo, kung gaano kalamig, kung gaano katagal dapat ng pag-andar ng compressor. Kaya napaka-importante po niyan. Una po yung housing, i-align na po natin yung thermostat sensor. Yan, tinutusok po natin yan sa gitna ng evaporator, yung sensor na yan, para maayos po yung function ng thermostat natin. Yan po, mapapansin nyo, ano na po siya, intact na po, buo na po itong evaporator na number 1 pangharapan po ito. Na-assemble na po natin yung panglikod na evaporator. Yan, yung panglikod na evaporator, mayroon din po yung thermostat katulad nung sa harapan. Pero hindi po lahat ng sasakyan mayroon pong thermostat sa panglikod. Ang kadalasan po, ang thermostat, isa lang po ang control, yung nasa harapan lang po ng harapan ng driver, isa lang po ang thermostat. Pero itong mga lumang modelo po, ang design niya, mayroon po siyang thermostat na hiwalay sa panglikod. Kaya, yan, huwag po kayong magtataka kung bakit mayroon po doon thermostat. Kasi yung mga bagong modelo po ngayon, isa na lang po yung thermostat. Yan, ito po mga luma, dalawa po yung thermostat niya. Yan, sinishare ko lang po sa mga baguhang technician. Baka magtaka sila bakit may thermostat itong lumang modelo. Kasi yung mga modelo po ngayon kadalasan natin ginagawa, wala na po siyang thermostat.
Kasi pinipirmahan ng ano yan, Thank you very much po. Ito po yung Pajero na nang nagturok. 89 model. Yan. Continuous po ito Tapos sa sticker. nauna kong in-upload Tapos sticker. yung pag-umpisa at pag-trace ng trouble ng aircon. Yan, ngayon ito na po yung final ina-assemble na po natin para mapaandar at mapalamig na po natin yung aircon. Yan. Yan po mga ka-auto. Ito na po yung bagong compressor na ikakabit. Yan, bagong-bago po yan. Yan po. Yan. Kailangan po maingat po tayo sa pagkabit nito para hindi po magkaroon ng problema. Ang compressor po kasi ito po yung pinaka motor ng aircon. Yan, sa kanya po nanggagaling yung power, yung pinaka makina po ng air conditioning natin. Yan, ito po yung compressor. Yan, meron po yan takip. Ibig sabihin po yan, pag kinabit, ready na po yan, ready to use. Hindi na po kailangan dagdagan ng langis. Kaya ikakabit na lang yung po to. I-align na lang po na maayos. Yan, thank you very much po. Ikakabit na po natin yung bagong compressor. Yan, mayroon po yung 4 na tornilyo. 2 sa taas, 2 po sa ilalim. Yan, kaya alalay lang po yung paghigpit niya para hindi po mabasag yung kanyang bracket, yung tenga. Yan, iingatan po yan. Kabit na po natin yung panglikod na evaporator. Yan, naalay na po natin maigi yan. Yan po yung panlikod. Tapos kakabit na po natin yung sa harapan para lahat po makompleto na. Ito po yung pangharap na evaporator. Yan, ikakabit na po natin yan para ma-vacuum na po natin yung linya. Pag naikabit po lahat ng binaklas natin, intact na po lahat, gagamitan po natin yan ng vacuum machine para sigurado po malinis na malinis yung system. Yan. Ka-auto. Tinakargahan na po natin ng preyon unti-unti. Tapos yan, pinaandar na po natin yan. Yan, antayin po natin siyang mag-automatic para malaman po natin kung napakaganda po ng kanyang lamig. Yan, ito po, papansin nyo po, nagpapawis na po siya, malamig na po siya. Yan, ito po yung low side, ito po yung malamig na part. Ito po yung high side, ito po yung mainit. Yan, kaya medyo mainit po yan. Ito po kasi yung palabas na po siya. Kumbaga sa makina, parang tambutso ng compressor, yung high side. Yan. Papunta rin po yan doon sa condenser. Yan. Iikot po yun sa condenser, tapos babalik po. Kaya circulation lang po ng air conditioner, tuloy-tuloy lang. Parang makina rin po ng sasakyan. Ganun din po yung compressor. Ang pinagkaiba lang nila, syempre yung compressor nagpapalamig po kasi mayroon po siyang chemical na preyon. Kaya napansin nyo po, nag-automatic na po siya. Kaya ibig sabihin po nito, napakaganda po ng lamig na ating ginawa kasi bago na po yung compressor, tapos malinis po lahat ng system yan. Malinis na malinis, kaya wala po tayong pangamba na magkaroon ng problema yung kanyang system, yung kanyang lamig. Yan, sobrang lamig na po. Yan, napakalamig na po. Obserbahan na lang po natin para ma-ready na po natin ito bukas at maitawag na po natin guys para makuha niya na. Yan, thank you very much for watching. Yan, abangan nyo po yung mga susunod kong videos. Marami pa po akong i-share sa inyo. Yan, thank you po.